Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ilan ang Diyos? Brother Eli, sa ating pong running debate. Alam nyo mga kababayan, kami po ay nagsisikap na madulutan kayo ng katalinuhang mula sa Biblia. We want to teach you biblical wisdom, prudence, knowledge, and understanding. At kung pwede kong tawaging saksi si Attorney Rosal, ang bawat salita, lalo na pagdating sa batas, napaka-importante ng salita eh. Huwag mong papalitan yung ay ng ang. At huwag mong papalitan ng ang yung ay. Mali yun. At hindi wisdom yun. Kaimpertinentihan yung palitan mo yung ang ng ay at saka yung ay ng nang. Malaking bagay ang nagagawa o naiiba pag pinapalitan ng isang salita ng ibang salita. Kaya ang masasabi ko ganito, if we are going to use our wisdom and prudence and understanding, ang proposition po ilan ang Diyos. Yung salitang ilan ang Diyos, wala po yung article, wala yung adjective na tunay. Kasi pag magtatanong tayo ng ilan ang tunay na Diyos, iba po ang sagot kaysa doon sa ilan ang Diyos. Sa Biblia po kasi, if we are going to use the Bible as our basis for answering such a question, ang sinasabi po kasi sa Biblia, doon sa 82.1 ng awit, 6, ganito. Pakibasa mo sa Tagalog at sa English, kapatid na Joseph. Ito po ang nakasulat sa Tagalog. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hindi Diyos-Diyusan yan, kapatid na Willie, ha? Hindi po. Hindi Diyos-Diyusan yan. Kagaya nung sinabi nung ating ibang caller na ang marami raw na tinutukoy, mga Diyos-Diyusan. No, they are not Diyos-Diyusan. They are not idols. They are called in the Bible as gods. Ang sabi? Pakibasa mo sa English, kapatid na Willie. God, Joseph. God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. Ayon. He judgeth among the gods. Humahatol siya sa gitna ng mga Diyos. He standeth in the congregation or the assembly of gods. Sa ibang salin, kapatid na Josel, merong assembly or congregation of gods. He judgeth among gods. Humahatol siya sa gitna ng mga Diyos. Anong sabi sa 6, kapatid na Willie? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Ang may sabi, ang Diyos, Opo. Ang sabi niya, kayo'y mga Diyos. Pakibasa mo sa English. I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. Ayon. Children of the Most High are called by God, gods. Ye are gods, and all of you are children of the Most High. In fact, pinatibayan ito ng ating Panginoong Jesus, referring to the children of Israel as gods. Pakinggan nyo sa 10:34 ng John. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ano ang paliwanag ng Panginoong Jesus? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Ang paliwanag ng Panginoong Jesus, tinatawag pala ng Diyos na Ama, tinatawag ng Diyos Ama yung mga anak niya na mga Diyos.
Kung tinawag niya ikang mga Diyos yung mga dinatna ng salita ng Diyos, hindi maaaring sirain ang kasulatan, kapatid na Joseph. Paano sa English yan? Nakasulat po ganito. Jesus answered them, "Is it not written in your law, I said, ye are gods?" O referring to Psalms chapter 82 verses 1 to 6, ano? Opo. Doon ginango yan no? Jesus answered them, is it not written in your law, I said ye are gods? Tuloy. If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. I don't know, I wonder why the Iglesia ni Manalo ministers are breaking these scriptures. Ha? Binabaliwala ng Iglesia ni Manalo yung kasulatan na yan. Paano po, Brother Eli? Abay, sinabi nila sa kanilang pasugo, wala raw kakwenta-kwenta yung pinagsasabi ni Kristo na yan may pasugo tayo yan kapatid na Joseph. Pwede ba i-flash natin sa screen yun? Binanggit nila yung sa pasugo. The gods mentioned by Jesus Christ in John 10:34 are really nothing. Yun ang ron Paki-flash natin. Meron ba kayo dyan available? Inaano pa po, nire-retrieve pa sa computer natin, file natin. Yun po yung sinasabi nga ni Brother Eli, biro mo, Biblia na po nagsasabi nito. Winawalang kwenta ng Iglesia ni Manalo yan Idiniklara nila, wala raw kakwenta-kwenta yung pinagsasabi ni Kristo na yan. Yan nandoon sa pasugo nung issue ng October 1988 sa page 8. Page 8. October 1988, nakalagay dun yun na ang sabi nila ay wala raw kwenta yung mga Diyos na yan na sinabi ni Kristo. Ayan. Po yun. And the gods mentioned by Christ in John 10:34 and 35 are really nothing. Tamo? Malaking paratang yan ng Iglesia ni Manalo kay Kristo. Na si Kristo'y nagtuturo ng walang kwentang bagay. Ang sarap talagang kapatid na Joseph, kung pwede lang. Kaya mo na nga lang sila. Kung pwede lang talaga. Kung pwede lang, kapatid na Joseph. Napakasarap na yan pag-usapan. At sa diskusyon, Ibiro mo, wala raw kwenta yan. Samantalang sinasite ni Jesus Christ yan ng scriptures. Opo. Di ba sabi niya, sa 82:6, hindi ba scriptures yung sinabi niya Sa 10:34 and 35. Pakibasa mo nga ulit, kapatid na Josel, yung English dyan. Sa 10:34. 10:34, ganito po ang sabi ng Panginoon. Jesus answered them, "Is it not written in your law, I said, ye are gods? If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken." Cannot be broken. By those God-fearing people who believe the scriptures cannot be broken. But the ministers of the Iglesia ni Manalo are breaking the scriptures, kapatid na Joseph. If he called them gods, unto whom the word of God came, the scriptures cannot be broken, according to Christ. Ang tinatawag niya pala talagang Diyos yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, yung nakatanggap ng salita ng Diyos. Tinatawag pala ng Diyos yun na Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi na sila'y mga Diyos, ang sabi ng Biblia. Kaya, for prudence, or para sa pagkaunawa at sa katalinuhang nanggagaling sa Biblia, mga tagapakinig ng Andating Daan, hindi po namin namin mapapalampas na kayo ay maturuan ng mali ng iba. Ang tama ay yung nasa Biblia. Maraming Diyos. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ayan po ang sabi ng Biblia, kapatid. Kaya maraming Diyos kung ang pag-uusapan ay Biblia. Kaya nga ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yun ang ginamit ng isa nating caller sabi, isa lang ang Diyos. Ay hindi, marami nga Kaya nga bawal kang magkaroon ng ibang mga Diyos Hindi ba, kapatid na Diyos Kaya nga sinabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos dahil alam ng Diyos, maraming Diyos
That is the logic of it. Oh, di ba? Yun ang Eh kung wala na talagang ibang Diyos na po pwede kang Diyosin, at wala talagang available, ano? Eh hindi na sasabihin ng Diyos yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Eh kasi alam mo, sa Biblia, ginagamit yung Diyos sa maraming bagay, kapatid na Diyosen. Ganun po ba? Oo, yung tiyan lang, tinatawag na Diyos yan eh. Na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, sabi ni San Pablo. Tama? Si Satanas tinatawag ding Diyos ng sanlibutan, kapatid na Diyosen. Di ba? Nasa 4:4 ng 2 Korinto, pakibasa nga. Ito po nakasulat dito, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Ayan. Tinatawag si Satanas dyan na Diyos ng sanlibutang ito. The God of this world. Yan nga ang bumubulag sa mga taong hindi sumasampalataya, di ba? Kaya pag ang pag-uusap Diyos, ilan ang Diyos? Aba, marami. Yun ang sagot doon. Marami. Ngayon, ibang tanong yung ilan ang tunay na Diyos. Ibang tanong yon. At dadating ang araw, tatanungin din natin yan sa ating running debate. Pero nandun tayo sa primary, ilan ang Diyos? Sagot dyan, sige tiyak na tiyak, marami. Ngayon, may mga sumagot tayong kababayan na Iglesia ni Cristo, kagaya ni Mr. Ruperto Hirona. Iisa lang po ang Diyos, sabi niya, unang Timoteo 2:4, may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ano? Sabi niya, no? Kaya po si Kristo raw tao, kasi pag ginawa raw natin si Kristo na Diyos, mawawalan daw ng tagapamagitan, kapatid na Diyos. Opo. Ngayon, gusto ko lang na pansinin yung sinabi ni Mr. Hirona, no? Huwag naman sana siyang magdaramdam. Ako'y naniniwala na sumasampalataya siya sa Biblia. Pero Mr. Hirona, tuturuan kita ng karunungan galing sa Biblia. Ang sabi dun sa talata, unang Timoteo 2:4, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Nakita mo, no? Pansinin mo yung talata. May isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. O, kung napapansin mo yung talatang binabasa natin ngayon sa inyong TV screen, nagsasalita si Pablo dyan sa isang Kristiyano. Kay Timoteo. And that is a common knowledge among Christians. Meron lang silang isang kinikilalang Diyos. Pagka Kristiyano ang kausap mo, isa lang talaga kinikilalang Diyos ng Kristiyano. Yun ang Ama. At may isa ang wikang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. O, kita mo? Ang taong si Kristo Jesus. Si Kristo palang tagapamagitan na tao, namamagitan sa pagpagitan ng Diyos at ng mga tao. Hindi kasama Kristiyano dyan, kapatid. Dapat mong maintindihan, si Kristong tao ay tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Hindi partikular sa mga Kristiyano yan, kapatid. Ang Kristiyano kasi ay naipamagitan na Tapos na ang pamamagitan ni Kristo sa mga Kristiyano. Natubos na sila Ngayon, ang hindi naintindihan dyan ng ating mga kababayang mga iglesia ni Manalo, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kung sino yung taong si Kristo Jesus na yan, napansin nyo dyan sa inyong screen, koma yan, hindi pa naman tapos yan Sa pasugo, ginagawa nila dyan, period. Pinapalitan nila yan, Ayan, sa pasugo. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, pineriod nila, kapatid na Joseph, dyan sa pasugo nila. Ano po? Ano po bang magiging nun, Brother Eli, bunga nung malaking bagay po ba yun? Malaking bagay kahit nga tuldit at saka tuldok at kudlit di dapat mawala sa kautusan, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus. Malaking mawawala alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi pagka-koma, meron pang ibig sabihin Hindi pa tapos ang pangungusap pagka-koma. Ayun. Di balik natin ang unang Timoteo 2:5. Balik mo sa screen.
Ang sabi, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus, na, sino yun? Na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ayon. Ang tao pala, kapatid na Josel, yung sariling ipinantubos niya sa lahat. Yung katawan. Hindi ba ang ipinantubos niya yung kanyang katawan, ano? Tama po yan. Siya ay nagkatawang tao, ang sabi sa Biblia. Kaya tao talaga yung nagtumubos na yun eh. Tao yun eh, yung katawan. Ang tumubos kasi yung katawan eh, kapatid na Josel, yung laman at saka yung dugo. Di ba? Oho. Ang sabi kasi sa 1:14 ng Juan, nagkatawang tao ang berbo. Ayun. Nagkatawang tao. Kaya yung katawan, yun ang tao eh. Yung tao na yun, nakatawan niya, yun ang tumubos. Yun ang nag-act na tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, kapatid na Joseph. Kasi yung laman na yun ang nakaramdam ng hapdi, sakit, ng parusa, hampas, pako, etc. Yung katawan na yun. Yun ang naghirap para sa ating kasalanan. Kaya nga siya nagkatawan tao. Kasi kung espiritu siya, hindi naman siya mahihirapan kapatid na Josel Oo nga po. Hindi mo naman pwedeng paluin yung espiritu, di ba? Tama po. Yun ang namagitan, yung tao na yun. Alin yung tao? Yung katawan. Ang diferensya sa iglesia ni Manalo, lahat na tinao na. Pati yung berbo, naging tao na. Yung berbo, nasa loob ng katawan yun di ba? Ang berbo, nagkatawan tao. Sa mga kapatid, may katawan yung berbo at yung katawan ng berbo, tao. Yun ang namagitan sa Diyos at sa mga tao. Kaya ikinalulungkot kong sabihin, mga kapatid na iglesia ni Kristo, kahit ano pa ang basahin ninyo sa Biblia na si Kristo'y tao, talaga namang may tao dahil yung katawan niya, tao talaga yun nagkatawan tao siya Ang masama, yung paniniwala ninyo na ang Diyos ay ka-espiritu, walang laman at buto. Kaya pag may laman at buto, tao. Tinan nyo kapatid na Joseph Ano? Si Abraham, dinalaw ng anghel At yung anghel, may anyong tao. Opo. Kumain pa nga ng ng baka, mantikilya. Nasa kapitulo 18 yan ng Henesis. Yung mga anghel na dumalaw kay Abraham, pinapasok niya sa kanyang kubo. At pinakain niya ng tinapay, pinakain niya ng baka, at saka mantikilya. Opo. May laman kasi buto yung anghel tao ba yon kapatid na Joseph? Hindi po. Pag tinanong mo sa iglesia ni Manalo, yung bang anghel, tao ba yon? Na yung dumalaw kay Abraham, tao ba yon? Yung susunog sa Sodom at Gomora, tao ba yon? May laman at buto Pagka pusundan mo yung logic nila, pag may laman at buto, tao pati yung anghel na yun, tao na rin. Di ba? Opo. Yung mga anghel na inano ni Lot, in-entertain ni Lot, na iba, pinapasok sa pasabahay niya. Sa kapitulo 18 ng Henesis, versikulo 1 hanggang 8. Ayun. Kaya John, palpak ang reasoning ng iglesia ni Manalo pag may butot laman, tao na Meron pong anghel na may buto at saka laman. Dahil kumain nga kay Abraham di ba kapatid na Joseph? Ayan. Kaya dyan, palpak yun, palpak. Yung sinasabi naman na iisa lang ang Diyos, sabi. Kasi sinasabi sa Juan, ikaw ang makilala nila, pinansin ko nga, ang makilala nila, hindi naman ang makilala Ikaw ay makilala nila, ay hindi ang naiisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatid bagay, si Jesucristo. Alam mo ang Kristiyano kung kumilala, kinikilala nila si Kristo kasama ng Ama kapatid na Joseph. Pag kumilala ang Kristiyano, always na kasama ng Ama si Kristo. Hindi inihihiwalay si Kristo sa Ama, kapatid na Joseph. Dahil sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Gis 30 ng Juan. Kaya kung kikilalanin mo yung Ama, dapat kilalanin mo rin ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, anong pagkakilala ang dapat mong iukol sa ating Panginoon Kristo?
di kagaya ng pagkakilala ng mga unang Kristiyano, kapatid na Joseph. Paano ba siya kinilala ng unang Kristiyano? Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Tamo, pagkakilala sa kanya ni Tomas, Panginoon at Diyos. Si Pedro, ano ang pagkakilala ni Pedro kay Kristo? Pakibasa mo, kapatid na Willie, sa unang Pedro. Ganito po ang ating mababasa sa aklat Ikalawa? po. Ikalawang Pedro sa 1 at 1. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Hesukristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Para kay Pedro, si Kristo Diyos at tagapagligtas, kapatid na Willie. Opo. Ay, kay Pablo, pakinggan nyo sa Tito. Sa 2 at 13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Si Kristo pala, kapatid na Willie, tinatawag ni Pablo, dakilang Diyos at tagapagligtas. Opo. Anyway, meron tayong proposition tungkol dyan Kaya hindi ko na masyadong pakakalawakan niya sinasabi ko tungkol dyan. Kaya masasabi ko sa lahat ng ating mga participants ngayong gabi, it's a word of wisdom. Ang tanong po namin maliwanag, ilan ang Diyos? Diba? Ang sagot po, marami. Ang mga anak ng Diyos, tinatawag na Diyos. Ngayon, yung sinabi nung isang caller nating Iglesia ni Cristo, na binanggit niya pa yung bumanggit pa siya ng talata, kapatid na Josel Si Mr. Marcelito ba yun? Dalot? Ang tao raw hindi magiging Diyos at ang Diyos ay hindi magiging tao. Ginamit niya ang Oseas 9:11. Pakibasa mo nga, kapatid na Willie. Ito po ang sinasabi rito sa Oseas 11 at 9. Ganito po ang mababasa natin. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Wala naman nakalagay niya, ako'y Diyos at hindi magiging tao Wala pong ganun. Pinakikita lang ng Diyos na siya'y Diyos at hindi siya tao. Pero hindi sinabi, ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Si Kristo nga Diyos nagkatawan tao di ba, kapatid na Willie? Basahin natin sa 2 ng Filipos. Ito po ang sinasabi dito po sa Filipos, sa 2, at ang talata po ay 5 patuloy. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yung bang Diyos pwedeng maging tao, kapatid na Willie? Pwede po. Sabi, naging hinubad niya ito, yung pagkapantay niya sa Diyos, nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa mga tao. Kaya wala yung paliwanag nila sa 11 ng Oseas, na ako'y Diyos at hindi tao. Dinadagdagan nila, ayan, sabi ng Diyos, siya'y Diyos at hindi pwedeng maging tao. Wala naman nakalagay na hindi pwedeng maging tao. At yun naman tao hindi pwedeng maging Diyos. Wala nun. Ang totoo, meron ng tao naging Diyos Meron pong ganon, Brother Eli? Oo, kalukon sasabihin, ang Diyos, ang tao hindi pwede maging Diyos, ang Diyos hindi pwede maging tao. Katarantaduhan yung aral na yun. Meron tao naging Diyos Sino po yun? Si Moises, ginawa kitang Diyos kay Paraon. O, naging Diyos ba? Hindi. Naging Diyos po. O, kalokohan sasabihin, hindi pwede maging Diyos. Pag ginawa ka ng Diyos na ikaw ay maging Diyos, kahit tao ka, magiging Diyos ka. Di ba? Ay, naku naman, logic lang naman ang kailangan dyan Brother Eli, ang sundot po nila rito, tunay ba ika naman si Moises? Alin? Tunay po bang Diyos si Moises dito? Ginawa ng Diyos ang Diyos ba naman gumagawa na hindi tunay? O, di, sagutin mo nga. Di ba, nasa Exodus 7:1, sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kita mo na. Di tao yan, nagawan Diyos. Tapos sasabihin ng Iglesia ni Manala,
ang tao hindi pwede maging Diyos. Palpak yun. Hindi kaya hindi lalaban ng diskusyon si Kabularan eh. Showdown lang yan eh. Sabi mo, Kabularan, ang tao hindi pwedeng maging Diyos. Kung makabasa ako ng tao naging Diyos. Di ba? Yan. Kaya mga kababayan, uulitin ko po, maraming Diyos. Maraming tinatawag na Diyos, maging sa langit at sa lupa. Marami rin namang mga Panginoon. At marami rin naman po na pwedeng gawing Diyos ang mga taong katunayan. Marami nga dinidiyos ang mga tao eh. O, kaya sa tanong, ilan ang Diyos? Ang sagot po ron, marami. Ngayon, susunod na tanong, kung maraming Diyos, ilan ang tunay na Diyos? Yan ang susunod nating tanong, kapatid na Diyos. Di ba, no? Opo. Si Kristo ba'y Diyos o tao ba si Kristo? Etc. etc. Magsasanga-sanga na yan. Yun ang pag-aaral. Parang ganito, marami bang pulis? Oo, maraming pulis. Pero, marami bang chief of police? Marami rin. Di ba, kapatid na Joseph? Nga po. Pero ang tanong, ilan ang head ng PNP o ng Philippine National Police? Isa lang yun. Di ba? Ganun yan. Grado for grado yan eh. Hindi dapat maligaw ang sino man. Ayun. Okay. Kaya kailangan lamang po mas tayo sa tanong. Ipo-focus natin yung pagsagot natin dun sa tanong. Dun sa proposition. Para wag ka maligaw. Magaya ng susunod nating proposition. Si Kristo ba ay Diyos, tao, o anghel? Tatlo yan. Tao, Diyos, anghel. Yun po ang susunod nating proposition. Saan doon sa paniwala ninyo ang ating Panginoon Jesucristo? Ngayon, kung meron pang iba, halimbawa po, Brother Eli, hindi sila naniniwala doon sa tatlong yon. At meron naman silang sariling pagkakilala. Hindi sabihin nila, Ayon. para lumalawak ang pag-aaral. Baka sabihin naman nila, si Kristo'y apoy, o di okay lang. Opo. Kaya naman ang Panginoong Jesus ay si Ginoong Ikleo. Ay, ma-justify naman po nila. Ay, sasampalin ko yung magsasabi. Ayan. Talagang. Para matauhan. Sasampalin ko ng aral. Opo. Aral. Oo nga. Kaya sa susunod na live na pagtatanghal po natin, pag-usapan natin, magsalo-salo tayo dyan. Pero kapatid na Diyos, lang isang kapansin-pansin na nakita ko, yun palang ginagamit na termino na inahatid ng ministro o ng pastor sa tao, hindi pala tayo dapat nakakarinig ng ganun tatanggapin mo na agad. Dapat maingat tayo sa paggamit ng termino. Yung ay at ang hindi mo pwedeng pagpalitin na gayon din ang kahulugan. Oo, pati yung period at comma. Oo. Ay, hindi pala, malaki na mababago pagka yung comma, pinalitan mo ng period. Oo, at nakita po natin ang epekto sa ating mga kababayan na mayroon tao talagang nagtibay na doon sa ganung paniniwala kasi yun ang naihatid. Kagaya ng isang caller natin na Iglesia ni Cristo, pinanindiganan na niya na yun kasi yun ang naipid sa kanya Yun po ang risk ng hindi pagbabasa ng Biblia. Kasi kung ano yung naihatid sa'yo, kagaya nun, kumbaga adulterated na, kung bakit sabi ni Brad Nolly ay nabantuan na sa halip na ang pinatunog ay o at sa halip na ay ang pinatunog ay ang, yun ang iyong na-absorb pa, paano ka ngayon? Kaya nga, Brother Joseph, Brad Danny, hindi dapat makontento sa babasahing pasugo lang Oo naman. Kasi dun sa naipakita natin, yun gang comma, ginawang period. Malaking bagay pala yun, Brother Joseph. Para makita mo yung katotohanan. Ayun Laki po. ng pagkaligaw na idinulot ng ginawa ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo doon sa ginawa nila na yon. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload, please like, share, and subscribe. At mag-comment na rin. Maraming salamat sa panonood.